So, ayan guys. Yung smaller bag ko lang yung napasok ko. Pero lahat ng malalaki, as in yung malalaking maleta, wala na yung mga available na box. So, hahanap ako ng ibang place. Hopefully, pag-pray natin na makapag-ano pa ako. Nakalagay pa ako ng ibang maleta. Ano ba to? Baka gagala ako na magdala ng maleta. Ano ba naman to? Kalok. Parang kinakabahan ako guys. Parang the design is parang may baklang dala-dala yung maleta niya sa outside world. Thank you so much, Lord. Kasi binigyan ako ng wisdom. Akala ko kasi dati itong baggage service na to parang transport lang ng maleta. Pero nung pumila na ako, na-realize ko, baggage service talaga siya as in storage. Pero kailangan mong i-pick up yung maleta mo before sila mag-close. And nag-close sila dito ng mga around 6 PM. So babalikan ko yung maleta ko na large na before 6 PM. So mga 5, baka mga 4:30ish, baka balikan ko na siya. Kasi ayoko ng madaming tao. Pero anyway, thank you Lord. So magkatabi lang. So dito ko nilagay yung big luggage ko. And then sa unahan naman, nilagay ko yung smaller bag ko. So I'm so happy na nakaabot tayo. Kasi full na sila. Nag-post na sila ng full. Pakita ko sa inyo. Kanina pa kasi ako pabalik-balik. Sabi ko, ano ba yan? Baka ito transport ko na lang, sabi ko. Tapos hindi pala transport yun. Storage pala siya. Service. So, ayun. I'm so happy na na-figure out ko na din. Oh my God. Anyway, ngayon, plano kong pumunta sa mag-gyukatsu na lang siguro ako. Kung ano na lang yung pinakamalapit na gyukatsu Motomura. And then, kung anong oras ako matapos dun sa branch ko, is dediretso na ako ng Asakusa. So, nandito ako sa Keisei Ueno Station. Okay na ako guys. Goods na ako. Thank you to the kind strangers na pinicturean ako sa cherry blossoms. Ang goal ko naman is hanapin yung gyukatsu kasi nagugutom na si Aqua.
せん。これは何？これはスイーツです。スイーツ？はい。わらび餅です。あ、餅。はい。Oh, very good. Ayan guys, early March. Kalbo pa yung mga puno. Alam niyo guys, parang mainit tingnan, no? Sobrang lamig. Mahangin kasi siya. Okay naman yung temperature. Sobrang hangin lang talaga dito. So, na-intensify yung lamig. Tingnan nyo naman yan guys. Yan. Ganyan kalamig. Yeah. And so, imagine mo nag-aircon ka, tapos nag-electric fan ka ng number 3. Ganon. Ito daw yung tinatawag nilang Sakuradori Avenue. Pero, kalbo pa talaga siya guys. Like, may mga mailan-ilang trees naman na nagbo-bloom na. Gaya ng isa doon, tsaka ng isa dyan. Pero, ang ganda siguro pag mga around end of March going to first or second week of April na full bloom na silang lahat. Na nakahilera sila. Ayan. Kung hindi nyo natatanong guys, itong ticket ko kasi na nabook is seat sale lang din naman. And I got this around 5,000 something. Plus mag-a-add-on ka pa ng around 2,000 for food. Pwede namang wala. Pero mag-a-add-on talaga ako ng 20 kilos na baggage allowance back and forth. So mga nasa 7K mahigit yung round trip ticket ko including the add-ons. Which is, for me, is a great deal na, to be very honest. Kasi, saan ka naman makakakuha ng 7K na round trip na may baggage? Diba? So, seat sale lang. So, kahit minsan nakakaba, pikit mata na lang, and willing kang i-risk yung 5,000 pesos mo. Hindi, go ka na. And, pag nagta-travel ako guys, yung practice ko talaga is, kumuha ng travel insurance. Kasi nag-try na talaga ako na the first time I traveled internationally in 2023, like yung first balik ko after pandemic, nagamit ko talaga siya sa hindi inaasahang pangyayari. And that's a video for another day. Pero bottom line is, na-cancel yung pauwi ko and I had to stay for one more night. So, ni-reimburse naman ng travel insurance ko yung additional 1 day ko sa hotel and yung expenses ko sa transport and food as long as may resibo ka. Nandito to sa Oenod guys. Lakad-lakad lang kayo at makikita nyo yung mga lugar na hindi nyo ina-expect na may makikita kayo maganda gaya nito. Hindi na ako magpipicture kasi pagod na si Jet Paclunar guys. I don't know if naririnig nyo guys, pero sobrang lakas ng rustle ng mga leaves. Change of plans. Hindi ko pa talaga to nalibot na area. So, pag may nakikita akong random, bahala na. Kung ano na lang ang mapuntahan ko. Ayan, daming hagdan. Eh.
Giniginaw pa rin ako guys. Sobrang hangin pa rin kahit dito sa Asakusa. Pero ang bet na bet ko talaga sa Asakusa is yung mga shops. Ayan. Nakabili na naman ako ng scarf guys, pero mas cheaper. Kasi yung nabili ko dun sa tawag nito, dun sa Harajuku, medyo pricey siya. Sa mga 1,400 yung isang scarf. Pero mahaba yun and thicker and one color. Eto, 500 yen yung isa. Tapos bi-color siya. So, pwede siyang sa isang side, ibang color. And then sa other side, iba ding color. Guys, hinahanap ko lang talaga yung binilhan ko ng peanuts last time. Mabili ko lang yun. Uwi na ako. Ang dami din kasing pagkain dito guys. So, pili-pili na lang kayo ng bit nyo kainin. Kain muna tayo guys ng dessert. Gusto ko ng something matamis. Naghanap ako ng mochi pero ang haba ng pila ng mga madlang people. Ang cute ng branch ng Uniqlo sa Asakusa. Nag-ano din yung vibe, bumabagay din yung vibe. Grabe yung hangin today guys, as in natutumba na yung mga signs ng tindahan nila. So, nahanap ko na guys yung favorite peanut shop ko. So, nakabili na ako ng peanuts from them. Hindi siya yung original na try ko last time, yung binili ko. Pero, masarap pa rin siya. Has that similar taste. So, I'll show you how it looks like inside. So, bawat flavor may tester. So, pwede kong kumuha ng samples dyan. And then, yung mismong product is nasa ilalim. So, yung binili ko is yung milk caramel cashew nuts. Masarap siya. I highly recommend. Yung bet ko is yung isa, itong salt caramel macadamia nuts. Pero salt out na siya. So, yan, sadly. Pipila ako ng very light sa Daifuku guys.
Gusto kong kumain ulit. Magaganda din tong ano ng Roman, guys. Highlighter. Actually, the hamak na medyo mas ano siya, may difference in terms of price compared sa Donkey. Hahanap ako ng coffee shop and then after that, chill na muna sa coffee shop. And then, after that, i-claim ko na ulit yung maleta ko na naka-locker. And then, yung isang malaking maleta na naka-baggage storage. Alam nyo ba, napaka-amazing. Kasi, had I got the chance to get the locker na may available, 700 din naman yung babayaran ko. 700 yen. Yung babayaran ko dun sa locker na malaki. Good thing, nung pumila ako dun, as in, a few minutes after, may pumila din sunod sa akin, and then after that, nag-declare na sila na full storage na sila for the day. So, ay nawawala ako sa view. Nandito na lang ako, guys, sa coffee shop. As in, katabi lang ng baggage storage service dito, malapit sa may Keisei Skyliner. Kasi hinihintay ko na lang yung oras na mag 5:30, 5:40. Kasi kukunin ko first yung nasa smaller locker for my main bag, kung saan ko nilagay yung mga gadgets ko and everything. And then after that, maybe 5:40, 5:45-ish, i-claim ko na yung bigger luggage ko. And then I plan to buy and get Skyliner tickets around 6-ish, 6 p.m. Para makarating ako dun sa Narita ng mga 7. Yun yung target kasi mga an hour yung biyahe from Ueno Keisei Station or Keisei Ueno Station going to Narita Terminal. So, Terminal 2 ako. So, malalaman mo naman yan kasi sasabihin naman sa mismong sasakyan mo kung saan na siya mag-stop. So, ayan. Again, I'm not sure if I told you guys, pero the reason why I'm at the airport the night before, even with the Skyliner, is that yung first na biyahe ng Skyliner sa umaga is 6 a.m. and my flight is 9 a.m. And I have to be at the gate at around 8:10. So meaning to say, I have to be at the airport around 4 a.m., 5 a.m. for, check-in and immigration and stuff. So, ayoko nang ma-stress pa sa pagbiyahe. So, that's why pupunta na ako sa airport the night before para mag-arrange, para mag-chill-chill na lang. And then mag-work din ako ng very, very light. Well, heavy pala kasi duty talaga ako. Pero, ayan. And then, we will land in Cebu by 1 p.m.-ish. So, siguro makiklear na sa immigration by 2 p.m. Speaking of immigration, huwag niyong kalimutan, mag-online check-in and mag-e-travel. Yung e-travel, madali lang naman yan. Yung online check-in, standard yan, guys. Mas better if mag-online check-in kayo all the time. Kasi it's better. Especially pag uuwi na kayo. I noticed na mas madali yung queue for online check-in versus yung traditional na check-in. Yung pipila ka talaga and go to the counter. Ayan, I'm just having my cup of coffee. This is blended coffee. And then, nag-add na lang ako ng sugar, dalawang milk. Kasi ayoko talaga ng kape na mapait. And malayo yung sarutahi ko na
like yung near na branch. So I'll just dream of that coffee. Pero kung nandito kayo sa Japan, guys, I highly recommend trying that coffee. Especially yung coffee mocha nila. Ang sarap, grabe. Hindi siya masyadong matamis. Saktong-saktong tamis lang siya. Lasang-lasa mo yung chocolatey. Hindi siya chalky-ish or Milo-ish. Basta masarap talaga siya. Like, siguro happy lang ako that day. Pero sobrang masarapan ako dun sa kape na yun. So, ayan. You should try. Please purchase it in advance. 请各位乘坐还需到 Skyliner 的对号渡。本次列车是This train will stop on Bridge at Narita Airport, Terminal 2 and 3. So, pagkalabas nyo ng Skyliner, guys, hanap lang kayo ng closest elevator going up, and then you will be able to see this exit right here. Go ahead and insert your Skyliner ticket, and that's it. Nandito ka na sa Narita Terminal 2. Welcome to Narita Airport. I survived! So guys, nandito na tayo sa Narita Airport and papunta na akong Terminal 2. Pero, before anything else, parang gusto kong kumain sa Yoshinoya. Kasi nagugutom si ako. So, ayan. After nyong makalusot dyan, may makikita kayong shops and Family Mart. Basically, babalik lang kayo kung saan kayo nanggaling. Ayan, diba? I don't know if you could still remember first Japan Day 1 vlog. If you could still remember yung Skyliner NKC Information Center, tsaka yung mismong ticketing office ng center. Medyo busy ngayon, guys. Dito pa Terminal 3. Dito yung yung pa Terminal 2. And then don't worry if may cart na kayo. Pwede na kayong mag elevator naman. Ayan. So, let's try to go up. If you could still remember yung mga rental wifi. Ayan. Sige. Muna tayo sa taas, guys. Ayan. Wala, gusto ko lang sa second floor. Ang reason why nandito ako sa second floor, guys, ng Terminal 2 is because charging ports and table. So, mag-duty ako tonight. So, kailangan ko ng available na upuan. So, ayan. So, as I said, guys, favorite ko talaga tong area na to. May charging point, may table, and look at those chairs. It will serve as your bed later on pag gusto mong maidlip. Yan yung tip na masishare ko. And dito ako nagstay the night before my flight. Yung flight kasi ng Cebu Pacific, usually mga 9 a.m. So, I wanna be there. I wanna be here the day before para makapag-arrange ako kasi may mga napamili ako na hindi siya pwedeng i-hand carry. Ito yung i-hand carry ko. Diyan ko ilalagay yung mga stuff na hindi na makakasya dyan. But isisiguro ko yung mga napamili ko and yung mga stuff na beyond 100 ml.
Ayan. And then, ang gustong-gusto ko sa area na to guys is apart from may Orasan, may elevator, may Yoshinoya na malapit doon na area yung may orange, may Yoshinoya doon. So kung gusto niyo ng very very quick bite, you can do that. May ano din, may pharmacy din. So kung hindi kayo nakapagdala ng medicine and you're feeling under the weather, then might as well buy it there. And then yung sa third floor, yan, yung escalator na yan, pwede ka nang sumakay dyan, and yan na yung mismong Terminal 2. So, very, 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 very convenient for me. Na-learn ko na lang din to on my own when I was here back in September. Mga kasabayan ko noon, hindi mga Pinoy, mga ibang lahi din, pero they're also waiting for their flight na nasa Terminal 2. So, very quick na lang yung access mo. Pa-escalator ka na lang. A couple of hours. I would suggest 3 to 4 hours before your check-in.